Ang ating tanong, Sis Luz. Ang ating pong tanong, ano ang nagiging bunga sa isang kaanib sa Iglesia ng Diyos na nalikhaan ng espiritu ng pagkatakot sa Diyos dahil sa ulit-ulit na pagdinig sa salita ng Diyos? Alam mo, ito ang problema sa mga ibang iglesia. At problema rin ito sa mga kapatid dito sa Brazil. Merong mga kapatid dito na parang pagka may nauulit silang naririnig, ireklamo sila. Parang napaka-tatalino nila, no? Alam mo, yung pag-ulit, hindi dahil sa talino yun eh. Hindi dahil sa talino. Alam mo, Sis Luz, yung laging pagdinig paulit-ulit, hindi ibig sabihin bobo ka. Okay. Yung iba, parang ang palagay nila, ang tatalino na nila, ayaw na nilang marinig uli. Hindi kaya ipaparinig sa iyo dahil bobo ka. Kaya uulitin dahil bobo ka, hindi. Kaya uulitin dahil mayroon tayong sangkap na pagkalimot. Nakakalimot. Kaya ang utos sa hari sa Israel na bayan ng Diyos, maggagawa ka ng isang kopya ng kautusan, babasahin mo ang ginawa mong kopya sa lahat ng araw ng iyong buhay. Para ano? Para wag kang makalimot sa Diyos. Lagay mo yung talata na yun para wag makalimot. Sa 12 ng Deuteronomio. At mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Mag-ingat ka, baka iyong makalimutan. Kasi ang tao nakakalimot. Nakalimot ako sa sarili ko nawala ako sa sarili ko Nakakalimot ang tao. Kaya ang sabi ng Diyos na lagi mong babasahin, hindi ba sa Israel ganon? Ilalagay mo pa sa pintuan ng bahay mo, sa ibabaw ng pintuan, tapos sa pintuan daan. Ang ibig sabihin, kung papasok ka sa pintuan, mababasa mo yun. Makakabisado mo yun dahil mababasa mo ng mababasa. Lagi ka naman doon sa pintuan ng bahay mo papasok Ayun ang importansya, yung matandaan mo ang salita ng Diyos. Yung ganon, yung kauulit, nakaka-develop yun ng isang napakahalagang espiritu sa ating pagkatao. Yun yung espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, napakaraming espiritu. Pero ang isa sa pinakamahalagang espiritong mataglay natin, yung espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Kaya yung mga hari na namumuno sa Israel, sabi ng Diyos, babasahin mo yan, yung kopya ng kautusan na yan sa lahat ng araw ng buhay mo. Ibig sabihin, ulit-ulitin mo. Kasi, more or less, ang kautusan sa Levitico, 600 plus mga 611. Kung bibilangin mo yung mga utos ng Diyos sa Levitico na pinapatupad niya sa Israel, mga 611 yung mga statutes and judgment dun pwede mo naman mabasa ng isang araw yun 2 araw, pwede mo mabasa yun Sa linggo, tapos mo na yun Pero, ang utos sa hari, uulit-ulitin mo, babasahin mo sa lahat ng araw ng buhay mo. Ibig sabihin, uulit-ulitin mo Nakukuha mo ba yung logic na yun, Sis Luz? Opo, Brad Eli, yun nga po pala, ang dami-dami doon. Kung babasahin mo talaga, mabilis lang. Pero para matandaan nga po yon, ulit-ulit na babasahin. Kaya pinasulat pa nga po dun sa hari. Tapos babasahin niya sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay para matakot siya sa Diyos, makadevelop siya nung pagkatakot sa Panginoon at huwag niyang makalimutan ang Diyos. Yun po ang intensyon. Kaya ipinapabasa. So makatid, natutunan mo na dahil meron ka nang natutunan ngayong mahalaga. Opo, napakahalaga po ng natutuhan namin na yun pala, yung paulit-ulit na pagkakarinig ng salita ng Diyos, yun pala po ang nagde-develop ng espiritu ng pagkatakot sa Diyos na isa sa pinakamahalagang espiritong dapat nating mataglay kasi pag meron tayo nun, susunod ng yung ibang espiritu ay magkakaroon po tayo. Ang espiritong dapat sa lahat ng tao sana Opo. Matakot sa Diyos Sabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng tao dapat may takot sa Diyos Sis Luz Ito po, opo. Pagka meron ka ng espiritu kasi yan Kaya ako sinasabi ito, nababasa ko sa Biblia, nararamdaman ko. Yung espiritu na yun ang mag-guide sa'yo pagkalimbawa mananakim ka na. O kaya mang-aagrabyado ka na sa kapatid. O kaya magsisinungaling ka na. O kaya magte-take advantage ka na. O kaya ikaw gagawa na ng hindi tama. Yung espiritu ng takot sa Diyos na yun ang pipigil sa'yo sa lahat ng yan Opo. Nararamdaman ko yun
Yung espiritu ng takot sa Diyos, yun ang nag-uudyok sa akin para huwag kong talikdan yung nangungutang sa akin. Para tulungan ko yung humihingi ng tulong. Yung espiritu rin ng takot sa Diyos ang nag-uudyok sa akin para mag-isip ako ng tulong sa hindi humihingi ng tulong. Gaya ng mga ulila, mga babaeng bao, mga matatanda, mga kapuspalad. Kahit walang hindi sila humihingi, yung espiritu ng takot, yun ang nagdidikta sa iyo na kung ikaw ay may takot sa Diyos, gagawin mo ang lahat ng bagay na ito, Sis Luz. Opo. Eh, napakahalaga nun eh. Opo. Ito. Kaya sa ating tanong, anong tanong, Sis Luz? Ano ang nagiging bunga sa isang kaanib sa Iglesia ng Diyos na nalikhaan ng espiritu ng pagkatakot sa Diyos dahil sa ulit-ulit na pagdinig sa salita ng Diyos? Ahin mo ngayon yung Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Napansin mo ba? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Narinig mo na ba lahat ng utos? Lahat ay narinig. Narinig mo na ba lahat ng utos? Yung mga naturo niyo po sa amin, narinig ko na po. Hindi nakukuha logic. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka ikaw ay matakot sa Diyos. Yung salitang ikaw ay matakot sa Diyos, hindi lang basta utos yun. Resulta yun pagka narinig mo na lahat yung bagay ng utos ng Diyos. Pakikiyan mo? Opo. Hindi utos to na direktong utos sa iyo na ikaw ay matakot sa Diyos. Kung hindi, yun ang resulta nung pagkarinig mo na... Hindi gano'n, mali yun eh. Opo. Hindi lang utos yan, kundi yan, resulta. Opo. Utos yan, pero ang isang katulong niyan, yung resulta ng narinig mo kasi na lahat ng bagay na ukol sa Diyos, narinig mo, nagiging resulta para matakot ka. Nakuha mo yun, Bradman. Opo, awa ng Diyos, maliwanag po kapatid na Eli. Ito palang nakasulat po ditong ikaw ay matakot sa Diyos. Utos po ito, pero hindi basta utos lang po pala ito kapatid na Eli, kundi ang isa pang nakapaloob dito, kaya hindi basta utos lang dahil resulta ito nung pagkarinig sa lahat po ng mga utos ng Diyos kapatid na Eli. Lahat ng bagay na itinuturo ng Diyos. Kaya nga sabi, ang liwanag, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ng tinuro ng Diyos. Lahat ng kanyang karunungang naituro, lahat ng narinig mo, yan ang wakas ng lahat ng bagay na yan. Alin yan? Ikaw ay matakot sa Diyos. Kaya, pagka ang tao may takot na sa Diyos, ano susunod? Matututo ng sumunod sa utos. Amen po. Pagka may takot na sa Diyos, matututo ng sumunod sa utos. Hindi mo pipilitin. Opo. Kusa na po. Kasi meron na siyang takot sa Diyos. Amen po. Di ba matagal na yung talata na yan? Sis, ano? Opo, matagal na po natin itong binabasa, pero ngayon, bago Ngayon mo na lang nakukuha yung sustansya. Ano? Opo. Amen. Opo kapatid na Eli, talagang maya't maya, kumbaga sa mga paksa, talagang napakadalas magamit ito, pero ganito po pala ito kapatid na Eli, dahil sa pagkarinig sa lahat ng mga bagay na mula sa Diyos, utos, lahat-lahat ng mga salita ng Diyos, epekto po pala ito. Ang ganda po ng laman nung ikaw ay matakot sa Diyos. Bago po ito kapatid na Eli, awa ng Diyos, salamat po sa Diyos ng marami. Yan ang bunga ng espiritu ng takot. Ang nasa iyo na yun, na-develop na sa iyo, lumaki na yun, tumibay na sa iyo yung... Kasi espiritu yan eh. Tingnan mo yung mga manyak. Yung mga manyak, pati unggoy gustong rapin eh. Kasi may espiritu ron eh. Existing na sa kanya yung espiritu ng kahalayan. Kaya pati unggoy, lagyan mo ng saya at may rapin nun. Baka nga yung pulo ng saging, lagyan mo ng saya, yung rapin ng manyak eh. Dahil may espiritu ron eh. No? Pero pagka ang espiritu na buo sa iyo ay espiritu ng pagkatakot sa Diyos, may nakakakita at wala, susunod ka sa utos. Maiintindihan mo na sa pagsunod mo, tungkulin mo pala yun. Hindi optional yun.
Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, amen po. Maiintindihan po talaga pag may takot na sa Diyos. Magiging tungkulin mo na yon, obligasyon mo na yon. Ikaw na ang uobliga sa sarili mo na sundin mo ang utos niya, hindi na ang Diyos mismo ang uobliga sa'yo dahil meron ka ng espiritu ng takot at naiintindihan mo na yung pagsunod sa utos niya, na pagkatakot sa Kanya, yan ay obligasyon, iyan ang tungkulin ng tao. So gagawin mo na yan by heart. Naintindihan mo? Amen, opo. Kaya kailangan ulit-ulit talaga mabasa, masabi, basahin, basa. Sabihin, ipaliwanag ang utos sa tao, makakadevelop yan ng isang napakahalagang espiritu within our being. Repeatedly reading, repeatedly hearing the Word of God is God's way of creating a very important spirit within our person, and that is the spirit of the fear of the Lord. It is the result of repeatedly reading, considering, meditating, thinking, understanding the words of God. It should be repeatedly read, repeatedly heard, repeatedly considered, meditated upon, and that is the way of God in creating within us the spirit of the fear of the Lord. Yan. Kaya alam mo yung ginagawa ng mga apostol nung araw, Sis Luz? Ano po? Tingko 19 ng Galacia. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito, pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Pagka inulit-ulit mo yung pakinggan at basahin sa'yo, aking ipinagpaunang ipaalaala sa inyo. Hindi pa siya sumusulat sa taga-Galacia, sinabi niya na yan eh. Tapos, gaya ng aking pagpapaalaala ng una sa inyo. Pagpapaalaala, ibig sabihin, second time yun. Hindi mo naman pwede sabihin papaalala kung hindi mo pa nasasabi. No? Di una, sinabi na. Tapos, pinagpapaalala uli ng una sa inyo. Tapos ngayon, isinusulat pa. Di ba gano'n, Sis Luz? Opo, inulit-ulit. So, ilang beses niya na sinabi sa taga-Galacia yan? Bali, pangatlo na po itong sulat. Oo. At pagkaya na binabasa linggo-linggo, nagiging 4, 5 beses, 10 beses, 20 beses, yun na yung pagbabasa na yon ang makakapag-create sa'yo ng takot kasi hindi pala magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung gusto mo makapunta sa kaharian ng Diyos, matatakot ka sa Diyos, iiwasan mo na yan. Di ba gano'n, Sis Luz? Amen po. Kaya yung mga kapatid na mga naglalasing, nagkakalalawa, naninigarilyo, yung mga may mga pagkakapuotan, mga kapanaghilian, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, yan, mga pagkakampi-kampi, ayan, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Tigilan nyo yan. Pinapaalalang madalas ni Pablo yan eh. Ang malilikha kasi niyan, pagkatakot sa Diyos, Sis Luz. Opo. At pagka natatakot ka na sa Diyos, lahat ng mabuting bagay na ang kasunod nun, Sis Luz. Lahat ng mabuting bagay. Ang pasimula ng karunungan, ang pagkatakot sa Diyos, pasimula ng karunungan. At alam mo, pagka na-develop na sa iyo yung espiritu na yun, ano na automatic na yun, parang nag-automatic na nagiging obligatory na sa'yo sumunod sa utos. Na tuwing may hihingi ng tulong, tutulong ka. Tuwing may mangungutang, hindi mo tatalikdad.
Tuwing nangangailangan ng pagkilos, kikilos ka. Tuwing may pagkakatipon, dadalo ka. Tuwing mayroong pasalamat, makikiisa ka. Magpapasalamat ka. Parang lalabas sa'yo, automatically, obligatory, you feel to be part of the fulfillment of the law of God. Kasi, nandun yung Espiritu na nagbibigay sa'yo ng courage at ng insinuation na sumunod ka ng sumunod sa utos. Basahin mo yung Primera Juan 3:24. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Yung Espiritu ng takot sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayahang makatupad sa utos. Ang tumutupad sa kanyang mga utos, nananahan sa Diyos. Ang Diyos nananahan sa Kanya. Dito nakikilala natin na ang Diyos ay nananahan sa atin sa magitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Nilikha niya sa atin, dinevelop niya sa atin, binigay niya sa atin. Yung Espiritu ng takot, yun ang nagbibigay sa atin ng courage, ng insinuation na tumupad, ng obligasyon na tumupad sa lahat ng utos ng Diyos. At alam mo, pagka meron ka na ng Espiritu ng Diyos na Espiritu ng takot sa Diyos, ang mararamdaman mo iba sis Luz. Ano po ang mararamdaman? 8:13 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Ang makakaramdam ka ng pagkasuklang, nagtatanim ka na. Galit ka na sa kapalaluan, galit ka na sa kasamaan, galit ka na sa kahambugan, galit ka na sa masamang lakad, at yung masamang bibig, galit ka na ron, di ka na conforme ron, di ka na maligaya ron. Kaya meron akong kausap na kapatid noong araw, sabi niya, nung ikaw mag-a-abroad ako, ang kaligayahan ko, uminom, mambabae, magsigarilyo, mag-nightclub, mamasyal. Nung makapakinig ako nung aral, para ikaw nasusuklang na ako dun sa nung mamasyal, mag-inom, magkalawan, mag-nightclub. Parang ayaw ko na parang bang ako rin, si Susano. Doon dati, ang sarap-sarap sa akin ng amoy ng sigarilyo. Ginagawa akong gamot sa hika. Ngayon, pag nakaamoy ako sigarilyo, hinihika ako. Opo. Alam mo, iba na kasi ang kondisyon ng katawan. Ganun yung espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon, ang wika ay ipagtanim ang kasamaan. Magagalit ka na sa kasamaan. Yung kapalaluan, di ka na magiging palalo, di ka na hambog, masamang lakad, masamang bibig, aking ipinagtatanim. Alam mo ang pakinabang dyan, Sis Luz? Ano po? 19:23 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Kita mo, pagka nasa iyo yan, wala ka naman problema sa buhay nun Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. Ang nagtatangkilik noon ng pagkatakot sa Panginoon, yung nagtatangkilik ng Espiritu noon, ay tatahang may kasiyahan. You will be contented in life. In spite of the difficulties that you're going to encounter, persecution, in spite of all those problems that you have going to meet along the way, makikita mo, tatahang kang may kasiyahan. Kaya doon magaganap yung masiyahan kayo sa inyong tinatangkilik. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Doon magaganap din yung maglingkod ka sa Diyos na may kasayahan. At yan, ang ugat lang lahat ng yan, yung pagkatakot sa Panginoon. Tapos, ang konklusyon pa, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Walang kasamaang dadalaw sa'yo Sis Luz. Kaya you will not be afraid of anything evil that will be coming to you. Kasi, yung espiritu ng takot sa Diyos, yun ang mag-aano sa'yo mag-aano sa'yo, mag-aalaga, magbabantay. Basahin mo yung 22:4 ng Kawikaan. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Meron ka pa bang ibang mananasa? Kundi yung buhay, karangalan at kayamanang espiritual?
Yan palang kayamanan, kagandahan, ay yung kayamanan, yung karangalan at ang buhay, yan pala ang kagantihan sa pagkatakot sa Panginoon. Ganti pala yan eh. Ang kayamanan pala ganti. Yung karangalan, ganti. Yung buhay, ganti. Ganti sa kapakumbabaan at pagkatakot sa Panginoon. Nakita mo ngayon ang halaga ng pagkatakot sa Diyos, Luz? Opo, napakahalaga po talaga ng pagkatakot sa Panginoon. At yung pagkatakot sa Diyos, nadidevelop yan bilang isang espiritu sa iyo, sa buhay mo, sa pamamagitan ng laging pagbabasa, laging pakikinig, laging paglumulay-bulay, pagmumuni-muni, meditation sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mo kayo magsasawang makinig ng sa UNTV, may program, makinig kayo. Kaya saan pinakikinggan nyo music? Buksan nyo yung TV nyo. Tataas pa rating na UNTV, kikita pa yung istasyon natin. Kasi nakikinig kayo lagi, makikinig kayo, mamilinig mo salita ng Diyos, question and answer. Ay, narinig ko na kaya. Huwag mo sasabihin narinig mo na yun. Gusto nga ng Diyos yung marinig mo ng marinig sa lahat ng araw ng buhay mo. Kasi pati pag nagbabasa ka, naririnig mo yun, tinig na Diyos yun eh. Pag binabasa, tinig yun eh. Basahin natin yung talata sa 13:27 ng Gawa. Sapagkat silang nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing Sabat ay binabasa ay Yung tinig pala, maririnig mo tuwing Sabat binabasa. Yung palang binabasa, tinig pala yun, Sis Luz. Opo. Tinig ng propeta yun eh. Ayaw mo bang naririnig yung tinig ng Diyos? No? Yung tinig kasi ng propeta, tinig ng Diyos yun eh. Ako, pagka naririnig ko yung boses ng apo ko, nagigising ako eh. Pag tinawag ko ni John, Kaka! Ay kahit anong ginagawa ko, napapansin ko agad. Para bang, it is your delight na marinig mo yung tinig niya. Tinig ng Diyos yan pag binabasa yung mga kasulatan eh. Ayaw mo bang narinig? Hindi ko na ikayan eh. Bakit yung asawa mo, pag sinasabi sa'yo, I love you, gusto mo naririnig. Pag nakalimutan sabihin, I love you, nagagalit ka pa eh. Hindi pa yung sa kasulatan eh, pagmamahal ng Diyos sa atin yan. Ba't mo sasabihin, lagi ko na yan eh. Tutulugan mo na. Mali. Dapat ang attitude natin, pagka sinasabi ang salita, at ka, alam mo ibig sabihin nun, Sis Luz? Ano po ibig sabihin? 13:46 ng Gawa. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ay pasa sa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hentil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Alam mo, pagka ang destino mo buhay na walang hanggan, pag narinig mo salita ng Diyos, magagalak ka eh. So, hindi ka magsasawa. Amen po. Meron akong isang taong nakitang ganyan eh. Si Brad Boy. Bagaman araw-gabi ko siya kasama pag nagte-texto na ako nakanganga yun. Nakanganga. Lagi siyang nakanganga. Hindi ko nakitang natulog yun eh. Sa texto. Parang napakaligaya niyang naririnig. Kahit ulit na nang naririnig yun. Dahil siya ang kasama ko eh. Siya tagabasa ko. Ulit naririnig na yun. Pero kung magte-texto ako, nakanganga yun. Laging nakikinig. Palatandaan pala yun ng isang taong itinalaga sa buhay na walang hanggan, Sis Lou. Opo. Taong pag naririnig ang salita ng Diyos, nagagalak. May galak. Nang marinig ito ng mga hintil, nangagalak sila.
Niluwalhati ang salita ng Diyos. Nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na wala hanggan. Alam mo ang isa pang nakita kong ganyan, Sis Luz? Sino po? Ignateno. Ay, opo. Kapatid na Tino. Pag nakinig yun, maingay makinig yan. Pagka narinig na intindihan niya, ayun pa yun. Ganun. Laki-laki ng boses. Mararamdaman mo, talagang interesado siyang makinig. At napakabait ng tao na yun. Hanggang sa namatay, sa bait nga nun, in-under ng asawa. Kaya hindi lahat ng under masamang tao Merong under dahil mabait. Mabait. Kaya yan si kapatid na Teno, pakita mo sa katatilan. Yan. Yan nasa gitna na yan na matangkad yan Kaya Tino, nakaupo na sila. Sobra pa rin siya Mahigit 6-footer yan Nakaupo na sila sobra pa rin siya sa iba Yan. Yan kung makinig ng salita. Ito naman si Brad Boy Kung makinig ng salita ng Diyos minsan nape-persuade siya ng mga naririnig niya. Minsan makikita mo, umiiyak na lang yun tingnan mo kung ilang taon si Liesel niyan. Si Liesel niyan, kasing laki ni Chloe. May 1, 1985. Nagtutula yata si Liesel niyan, umakanta. Ando si kapatid na Teno, si Brad Boy. Merong mga tao kong nakita sa pangangaral ko na sa buhay ko, talagang ang salita ng Diyos di nila pinagsasawaan pakinggan kahit araw-araw man nilang naririnig. Yun ang gusto kong ma-develop sa mga kapatid ngayon. Kahit ulit-ulitin, kahit na yun Kasi yun ang gusto talaga ng Diyos, yun ang layo niya. Ulit-ulit na makarinig mo, ulit-ulit na mabasa mo para ikaw ay makadevelop ng espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Sana naintindihan ninyo ang ating paksang pinag-aralan ngayon, mga